Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Escudero na bisto dapat nang palayasin. Grupong Duterte kinastigo. Galawan ng Supreme Court nalantad. At President Marcos galit sa matinding nalaman. Nako, abangan nyo po yan. Matapos nagulantang ng taong bayan dahil sa desisyon ng Supreme Court na i-dismiss ang kasong impeachment, abay Sara Duterte at Escudero hindi pa din lusot sa mga kabalbalan. Una nang sinabi ng Korte Suprema na hindi ibig sabihin ay absuelto na si Sara Duterte sa anumang kaso laban sa kanya na mapahanggang ngayon ay may kaso pa din sa Ombudsman at sa DOJ. At si Escudero naman nanganganib na patalsikin bilang Senate President dahil sa di umano'y nabistong pork barrel na bilyong halaga na isiningit sa BICAM at ang utak para ma-delay at tuluyang malibing ang kaso ni Sara Duterte na impeachment. At dubious na galawan ng Supreme Court para ilibing ang kaso ni Sara Duterte nalantad. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Matapos nga ang higit sa 5 buwan at 1 linggo buhat ng questionin sa Korte Suprema noong February 18, inilabas na ng Korte Suprema ang pasya sa issue ng unconstitutionality ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Hatol ng Supreme Court sa articles of impeachment na itinansmit ng House of Representatives sa Senado ay unconstitutional. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng SC na hindi na magkakaroon ng jurisdiction ang Senado sa impeachment ni VP Sara. Pero nilinaw nga ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala ang pangalawang Pangulo sa mga reklamo laban sa kanya. Sakaling naisin man ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maaari itong gawin sa February 6, 2026. 13 sa 15 Supreme Court Justices ang pumabor sa desisyong sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Lunen. Ang 11 iba pa naman na sumang-ayon na unconstitutional ang impeachment articles ay pawang mga maestrado na naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, mani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senator ang desisyon ng SC. Sinabi ni Senador Mig Zubiri ang mga katagang "That's it, pansit." Ayon naman kay Senador Joel Villanueva, sa simula pa man ay umakto ng Senado ng may kahinahunan at tatalima sila sa sinasabi ng saligang batas at tuloy-an niya ang pag-convene ng impeachment court. Naniniwala kayo dito mga kaibigan sa sinasabi ni Villanueva na gusto niyang matuloy pa din yung impeachment court? Samantala yung aksyon niya nga mga kaibigan, di ba, nung nakaraan, bumoto din yan para i-remand o return, ibalik yung kaso sa Kamara. Tapos ngayon, pabida na kunwari, no, na gusto niya pa ding matuloy kahit ano pa man ang naging desisyon ng Supreme Court. Isa din tong si Zubiri mga kaibigan, talagang kulay Duterte, di ba? Naalala ninyo na siya yung nagsabi na etong impeachment ni Sara ay witch hunt. Kumbaga ipinipilit lang para patalsikin o sibakin si Sara dahil siya nga yung malakas na presidentiable sa 2028. Malinaw din mga kaibigan yung sinasabi dito ng Korte Suprema na hindi absuelto si Sara Duterte sa kung anuman ang nakapaloob sa article of impeachment. Taliwas mga kaibigan sa sinasabi at pinapakalat ngayon ng mga alipores ni Duterte na malinis daw ang konsensya ni Sara Duterte at wala daw saysay ang mga ibinabatong aligasyon sa kanya na siya ay kurap. Ang malinaw daw dito ay siya daw ay sinisiraan dahil siya daw ay napakalakas na kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Yan ang pinapakalat ngayon ng mga alipores ni Duterte. Sabi naman ni Senador Tito Soto, mas papakinggan niya ang sasabihin ng Kamara at may kausap na niya siyang law expert na maaring i-disregard maaring i-disregard ng impeachment court ang desisyon ng Korte Suprema at pinag-aaralan niya itong legal advice na kanyang nakuha. Isa pang senador, si Senador Bato de la Rosa, ang sabi niya sa kanyang social media post na nung siya ay nagmosyon para ipadismiss sa Senado ay ginabayan siya ng banal na espiritu. At yung desisyon naman daw ngayon ng Korte Suprema ay ginabayan din ng banal na espiritu. Kaya napapatalsikan niya o nawawala yung mga gawain ng mga masasamang espiritu.
Ay nako talaga, walang kakwenta-kwentang reaksyon ni Bato de la Rosa mga kaibigan patungkol nga dito sa impeachment. Pero mga kaibigan sa totoo lang, marami talaga ang nagulat at marami talaga ang masama ang loob sa naging desisyon ng Supreme Court dahil harap-harapan na makikita mo na pinaboran itong si Sara Duterte. At dahil nga dito mga kaibigan, maraming mga abogado at mga legal luminaries dito ang nagsasabi na nakakagimbal at nakakabahala itong naging desisyon ng Supreme Court dahil dito mga kaibigan. At mamaya mga kaibigan, ilalantad kung bakit kaduda-duda itong naging pasya ng Supreme Court at yung kanilang galawan. Yun ang pinaka tingin kong questionable dun sa desisyon na ito. Departure talaga ito from yung ating established constitutional law on impeachment. Gaya nga ng binanggit mo, nagdagdag ng napakadaming requirements, including kahit na meron ng support ng 1/3 ng House, kailangan pa ring pakinggan, bigyan ng opportunity na sumagot yung respondent sa House. And ang basis lang doon ay due process. Kaya kami trial eh. Hindi naman siya tatanggalin kaagad eh. Totoo. Departure yun. Pangalawa, yung sinabi na dapat impartial ang mga congressman habang sila ay naraano dito, kailangan nilang patunayan na napasa nila at pinag-aralan nila yung ebidensya. Otherwise, walang kwenta yung verification nila nung complaint. Bago yun, di ba? And ako, departure yun, hindi lang dun sa ating sariling constitutional doctrine na na-establish in so many cases. In previous impeachment cases, Francisco, Merceditas Gutierrez, etc., yung Supreme Court umiwas na makialam ng sobra. Kasi nga, nire-respect nila na yung impeachment, binigay ng konstitusyon niyan sa House at sa Senate. So, very minimal yung amin. Check-in lang namin yung pinaka-fundamental rules. Like, meron bang 1-year bar na Eto, lagpas doon. Pinasok talaga yung on the using due process. Nag-impose ng napakadaming bagong requirements na wala sa Constitution. Actually. Nako. So, ang kinakatakot ko dito at ang pinaka-naaabala ako dito, moving forward, ang hirap bigla magkakaroon ng impeachment. Kasi binigyan mo ng kung ano-anong mga panibagong procedural requirements, nag-set ka ng panibagong standard of evidence na hindi nag-exist before, nag-require ka ng ganitong klaseng level of impartiality tsaka understanding na hindi yan pinakapakailaman before. Dati, nire-respeto yung determination ng House. Pag sinabi ng House na ganito, tinetake yun as a given. Yun nga yung political question na doctrine. Ito talagang pinasok. Diba? At kumbaga parang pinulis yung bawat kilos ng House of Representatives sa impeachment. And moving forward, I can imagine magiging issue yan. Kaya nga, kung ako yung nag-advise House, I would advise them na mag-MR para lang ma-reopen yung particular point na yun. Dahil labas pa dun sa usapan ng tuloy ba yung trial ni Sara Duterte o hindi. This actually hamstrings yung House of Representatives moving forward sa mga iba pang impeachment. And ultimately, dahil nga dapat para sa pakinabang naman natin yan, lalo magiging mahirap para sa mga ordinaryong mamamayan na makakuha ng accountability at justisya laban sa mga matataas na opisyal dahil pinahirap yung impeachment. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Barry Gutierrez na talagang nakakabahala at talaga namang pahirapan na makapag-impeach ang Kamara sa mga leader natin na mayroong bahid ng korupsyon. Di umano. Tulad na lamang nito mga kaibigan, isipin ninyo, yung 1/3 na mga congressman, kung sakali man sa susunod na mga impeachment case na ganito, boboto sila o magkakaroon ng overwhelming na boto sa isang nirereklamo. For example, si Sara Duterte. Mantakin nyo mga kaibigan, kailangan mapatunayan pa ng mga congressman kung naiintindihan ba nila yung impeachment na kaso. Kailangan mapatunayan nila. Kailangan maipakita nila na naiintindihan nila yung bawat nilalaman ng impeachment. Ang tanong dito, paano mapapatunayan ngayon ng Supreme Court na naiintindihan naman ng mga congressman to? Di ba ang gulo? At ito pa mga kaibigan, kung sakali man na may ma-impeach na leader dyan sa Kamara, pahirapan na nga, pagdating pa sa Senado, abay gagawin ulit yung ginawa ni Escudero na pang delay, ang daming mga ginagawang kung ano-ano, tapos magmo-motion to dismiss lang. Tapos papaboran lang ng ganito. Kaya nga nakakaduda mga kaibigan.
sa kasalukuyan, walang ganun eh, di ba? Wala yan sa konstitusyon, di ba? So, habang wala sa konstitusyon dyan, hindi pwedeng i-amend ng Supreme Court yung constitution at mag-impose ng ganyang klaseng mga requirements. Eh, kung nire-require na natin ng House na pag pumirma sila sa impeachment, kailangan nilang ipatunayan na talagang binasa namin to, tinignan namin yung ebidensya. What's to stop anybody else from insisting na yung Supreme Court din dapat patunayan nila na binasa nila lahat ng desisyon, etc. Kasi unang-una, sa practical matter, hindi ko alam paano gagawin yun. Ano ba, ikuquiz mo? Yung mga congressman? Pumirma na nga eh. Yun na nga yung kanilang certification eh. So anong gusto mo? Meron pang quiz. Bawat isang kongresista, tatawagin natin, may mga quiz, tapos pag hindi nila nasagot, hindi nila naintindihan yun. Pero at some point, kailangan nating hayaan yung mga institusyon na inatasan ng konstitusyon na ng ganitong klaseng trabaho, nagawin yung kanilang trabaho. Sana. Diba? At pagkatiwalaan na kaya nila, na tama yung kanilang ginagawa. Kasi sa dulo, ang remedyo naman dyan, hindi natin gusto itong mga taon to, huwag na natin silang iboto dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. At dahil nga dyan mga kaibigan, sa naging desisyon ng Supreme Court, abay may mga kababayan tayo na talagang hindi maiwasan na isipin na itong naging desisyon ay pabor kay Sara Duterte dahil nga halos lahat ng mga judge dyan sa Supreme Court ay inappoint ni dating Pangulong Duterte. At sinasabi na ito ay pagtanaw ng utang na loob. At sinasabi din ng iba na mukhang natakot sa mga Duterte itong Supreme Court judges. Tapos mga kaibigan, ang malaking tanong kasi dito, may karapatan ba ang Supreme Court na i-dismiss talaga yung kaso ni Sara Duterte at utusan ang Kamara at Senado na tumigil na sila sa kanilang mga pinaggagawa dito sa impeachment ni Sara Duterte? At mga kaibigan, yung nakikita ng dating senador na dubious na galawan, na mukhang planado lahat itong ginawa ng Supreme Court para paboran itong si Sara Duterte. Narito mga kaibigan. Kailangan natin sabihin na talagang itong ginawa ng Korte Suprema talaga nakakagimbal, nakakasikip ng dibdib, no? Sabihin na natin na hindi sila dapat nang himasok. That's the bottom line. Kasi ganito, yung decision nila ay procedural no? Hindi naman doctrinal yung sinasite nila. Procedural na dapat kasi wala silang sinite na may violate yung House. That would have justified yung pagde-declare nila ng unconstitutional. So, tapos ano yan? Ang isang issue dito is kapag ka na-constitute na ang impeachment court, ang logical conclusion niyan is a verdict. That is the only ending na nakikita dun sa Constitution, impliedly. Walang sinasabi dyan that any branch of government would have the power to stop it. Wala. Ngayon, isa pang pwede mag-stop niyan kung voluntarily magre-resign yung inaakusa. Pag nag-resign siya, mamumut na yung the rest of the trial, but magde-decide pa rin yung impeachment court kung perpetual disqualification to hold public office. Ngayon, meron din mga highly suspicious or mga dubious circumstances dito. Kasi remember, yung deadline ng submission ng House of Representatives was July 18, pero formally na-receive ng Supreme Court ng July 21. Okay. Tapos, ang dami ng kumakalat na information na kinakalat na tong 100-page ponensya na to as early as Monday afternoon. Nako. Ibig sabihin, luto na, no? Ito, information pa lang na ito, no? Information ito. Tapos, 'di ba nagkabagyo? Walang pasok. In fact, Malacanang declared no work for all government offices. Pero lo and behold, ang Korte Suprema suddenly nag-declare siya ng workday. Oo nga, no. Tapos pagdating dun sa NBank, nag-declare sila emergency session special session. Aba, gawa na yung decision, gawa na yung 100-page ponensya, tapos prinomulgate na nila. Just in time, out of coincidence, ano ba to? Quote-unquote coincidence, before SONA. Di ba?
na ano to, parang surprise attack, then hinto na kayo. Isa pang mga ano dito, nung humingi sila ng sagot sa House of Representatives, non-extendable, 10 days, di ba? Tapos talagang what's the rush? Okay, alam nilang merong ano dito. Kung ang hinahabol nila dito is yung before SONA at magre-resume na yung trial, ang problema nila na-constitute na nung June 10 eh. So, they are actually intervening in between. Ngayon, yung mandato ng Senado sa impeachment court, gumulong na ng June 10. Ito na ngayon, ang magiging isang hypothetical scenario sa July 29, meron mag-raise niyang issue na yan. Na meron ng mandato ang Senado as an impeachment court, nag-constitute na sila sa impeachment court, eventually magfa-file pa naman ng motion for consideration yung House of Representatives at some point in the future. Therefore, hindi pa final yung decision. So, yan yung mga ano dito, mga possibilities. Totoo naman, 'di ba, mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes na hindi pa naman talaga tapos itong kaso ni Sara Duterte dahil meron naman talagang pagkakataon ang Kamara na mag-file ng MR o motion to reconsider sa Supreme Court. At totoo din na nakakaduda yung galawan ng Supreme Court dahil sinabi na nga ng Pangulong Marcos na suspendido lahat ng mga opisina sa gobyerno at sa mga pribado. Abay, napakasipag naman nitong Supreme Court natin na pumasok noong Friday para lang desisyonan itong kaso ni Sara Duterte at sabihin at ipangalandakan sa buong mundo na dismiss unconstitutional yung ginawa ng Kamara. Kaya naman, mga kaibigan, yung mga senador natin ay abay nakahinga ng maayos ngayon dahil hindi na sila masisisi na sila mismo yung mang didismiss tulad na lamang ng pinaplano ni Bato de la Rosa na outright dismissal dahil ang sisi ay napunta na sa Supreme Court. At dahil dyan, mga kaibigan, kung inaakala din ni Escudero na lusot na siya sa mga pinagagawa niyang kabalbalan dito sa impeachment case ni Sara Duterte na halos 5 buwan na dribble-dribble, ang daming ginawa, tapos eto lang madidismiss lang ng Supreme Court. Abay, mga kaibigan, eto mas matindi pa talaga yung kanyang kinakaharap ngayon. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat at bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragasang parang baha ang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Chizzy Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang Sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na umabot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Tanong natin sa mga kababayan nating mga taga Sorsogon kung ramdam nyo po ba yan napakalaking pondo na yan na bilyong pondo ng flood control project dyan sa inyo na talagang inasikaso di umano ni Escudero yan para sa inyo. So tanong natin, ramdam nyo po ba? Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakatakda raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayon kay Villanueva,
hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umano'y 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Marami rin sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakasaad sa 25 GAA ay pawang nauulit lang at kinatay-katay ang isang kahabaan ng kalsada at pinaghiwa-hiwalay na magkakaibang proyekto na may kanya-kanyang budget. Nako mga kaibigan, kung mapatunayan na totoo na meron talagang ipinalaman si Escudero na mga bilyong-bilyong pondo dito, tinatawag na pork barrel, abay ang kakapal ng mga pagmumuka, garapalan, na talagang pinagloloko ang taong bayan dito. Oo. At talaga namang mapapamura ka sa mga kabulastugan ng mga senador natin, lalong-lalo na si Escudero, kung ang lahat ng ito ay totoo. Pero mga kaibigan, wala kayong napapansin dito kay Escudero. Kung usapin sa impeachment, binatikos mo siya at kung ano mo yung mga pinagsasabi na ayaw niya, abay napakabilis mo magpa-press con yan. At talagang sasagutin niya lahat-lahat yan. Pero dito, nung lumabas yung issue regarding nga dito sa bilyong pondo na isiningit sa BICAM, dahil siya yung leader siya yung Senate President, abay tahimik ho. Wala hong imik. At ang sinasabi niya lang, puro lang allegation lang yan. Ganun lang mga kaibigan. Hindi tulad nung mga nakaraan regarding sa impeachment. Abay mayabang. Oo, yan nga yung sinasabi ng mga kababayan natin na sobrang hangin nitong si Escudero pagdating sa impeachment. Pero pagdating dito sa allegation, sa isiningit na pondo sa BICAM, abay tahimik. Hindi ganun yung yabang. Kaya nga mga kaibigan, sinasabi na ng mga kababayan natin na dapat nang palayasin si Escudero bilang Senate President. At ang malaking tanong nga dito sa mga maraming senador natin na pumapabor dito kay Escudero na siya muli ang maging Senate President, abay susuportahan nyo pa ba to? Lalo na si Kiko at Bam. Dahil nga kay Escudero kung bakit nagka-leche-leche itong kaso ni Sara Duterte na impeachment trial na to dahil sa pang-delay niya Kaya susuportahan pa ba ni Kiko at Bam? Kahit alam nila na may ganitong mga issue na pork barrel o na mga isiningit sa BICAM itong si Escudero. Kaya naman mga kaibigan, sa mga kabalbalan di umano ni Escudero, abay hindi napigilan ni Senador Tito Soto na birahin itong kabalbalan ng mga senador natin na talaga naman na gustong isahan ang taong bayan. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili-sarili nilang project, ang mga ikangay pinapayagan noong araw, ng mga panahon namin, saka ng mga panahon naming mga old-timers, kung meron mang ikangay ipapasok na project ang mga senador na let's say nasa mga 200 million, 300 million, 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that. Yung mga ganon, tinotolerate yun. Pero pagka ganyan billion-billion ang usapan at hindi ninyo nilagay sa budget, kundi nilagay niyo sa BICAM, ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag yan. Hindi ba? Hindi, kung pinag-usapan ninyo sa floor yan, pinasok ninyo, dahil amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar, ganitong ganyan. Hindi nilagay ng gobyerno, ng executive. Gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng kapwa senador yan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Pagdating daw ng BICAM, biglang ganyan. May binito pa presidente dyan sa budget na yan. Hindi lang yan, ha? Totoo. Yung 142 na nakikita ngayon, yan pa lang yun nakikita. Kasi we cannot tolerate that. Hindi natin pwedeng hayaang maulit So, paano mangyayari dyan? Una sa lahat, pigilin natin yan. Kung ito hindi pa nare-release ng gobyerno to, dapat hindi release ng presidente. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong nagsabi sa akin kagabi na pag-uwi ni Presidente, gusto niyang alamin din ito sapagkat nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin, nagalit daw. Nako mga kaibigan, mukhang lagot na talaga itong si Escudero. Mukhang yung inaasam niyang Senate President talagang hindi niya makukuha. Tandaan natin mga kaibigan nagpahiwatig din itong mga Duterte 7 na to na sinasabi na kung ayaw ni Escudero na maging Senate President, meron naman silang ipapanlaban na maging Senate President.
Bagay na hindi naman umaatras si Escudero pero nagkaroon ng ganyang idea ang Duterte 7. Pangalawa mga kaibigan, yung mga iba nating mga senador na nung una ay pumapabor dito kay Escudero, sa ngayon ay mukhang nangangamoy, nababaliktad at susuportahan si Tito Sotto. Lalo na nung malaman din na wala ng impeachment trial, tapos nagkaroon nga ng issue regarding nga dito sa BICAM, no? Itong tinatawag nila na isiningit na bilyong-bilyong pondo. Mukhang nasira daw yung reputasyon ni Escudero. At kahit na mga kaibigan, sabihin na natin na maipapanalo ni Escudero itong Senate President sa Lunes. Hindi ho yan magtatagal. Panigurado matatanggal din yan at mapapalitan. Panigurado yan. Lalo na kung gumalaw na talaga ang Malacanang. Dahil kung maalala ninyo mga kaibigan nung panahon ni Zubiri, nung siyang Senate President, di ba? Dahil hinahayaan niya yung mga hearing ni Senator Bato na siraan si President Marcos. Abay, nakita ninyo, nung gumalaw ang Malacanang, ayun, sibak sa pwesto itong si Zubiri. Kaya malamang baka ganito rin ang mangyari dito ay Escudero sa mga kabalbalan na pinagagawa niya. Kaya hindi din magtatagal mga kaibigan. Kung manalo man nito na Senate President, abay panandalian lang yan. Sigurado papalitan yan. Kasi sigurado hindi niya alam dahil kung alam niya yan, ibibito yan Sigurado ibibito yan. Saan ka nakakita ng lugar na bibigyan mo ng 10 billion para sa flood control na isang lugar? Kung yung Metro Manila, sobra pa rin yun Hindi ko naman nangyayari ngayon sa baasan yung flood control nila. Nasaan yung billion-billion na nilagay sa flood control na yan? Magandang benepisyo sa ating mga kababayan sapagkat talagang may scrutinize natin. Whether mapunta kami sa minority o sa majority, talagang hindi kami papayag na mangyari yung nangyari last year. Talagang i-scrutinize namin yan. Imbis na kung saan natin itapon yung pera, ba't din natin itapon sa mga kababayan nating naghihirap? Taas ng bilihin, maraming mahirap, maraming nagugutom. Pagkatapos bilyon-bilyon sa mga lugar-lugar kung saan-saan ninyo na hindi naman namin nakikita. Hindi natin nakita ba natin kung ano nangyari doon sa 10 billion doon sa municipality na yun? Nakita ba natin kung ano nangyari sa 12 billion sa Bulacan? O yung 9 billion sa Sorsogon? Nakita ba natin? Imbis na mapunta sa mga kababayan natin yan, sa yung health, di ba? Saka yung DepEd, yun daw mga pinagkunan Yun daw ang mga pinagkunan sa BICAM. Pinagtatanggal doon at inilagay doon sa mga projects ng DPWH. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng iskandalo nung una. Hindi masyado nabigyan ng pansin sapagkat mayroong mag-i-election siguro. Kaya ganun. Mas tumaas pa ang budget ng DPWH kaya sa Department of Education, which is unconstitutional, definitely. Kaya ang palusot nilang sinasabi, yun daw, hindi daw, kasama daw sa budget ng education daw yung, yung sa PNP. Hindi pwede yun. Yun ang magiging benepisyo ng mga kababayan natin na nandoon kami. Pumapayag. Hindi ko gagawin sa mga kababayan natin yun. Buti na lang mga kaibigan, merong ganito tayong senador tulad nila Tito Sotto, nila Senador Lacson na talagang fiscalizer at talagang i-scrutinize talaga yung mga pondo na ginagawa dito nga sa BICAM, di ba? Kaya maganda mga kaibigan yung naging panawagan ng taong bayan na gawing transparent diyan sa BICAM na yan. I-live nila. Tulad na lamang sa mga hearing, di ba, naka-live para makita talaga ng taong bayan. Hindi yung sila yung nakakaalam, di ba? Tapos may galawang ganito pala na mga isinisingit, ipinapalaman. Tapos ang lalaking pera pa. Nakakala mo naman talaga sa kanila, di ba? Ang kakapal ng mukha. Kaya naman mga kaibigan, pabor ba kayo na dapat nang palayasin sa pwesto bilang Senate President itong si Escudero? At dapat bang matuloy pa din ang impeachment trial ni Sara Duterte kahit pa may desisyon na itong Supreme Court? Anong masasabi nyo mga kaibigan? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.